Ano nangyari sa pork barrel? Nahinto ba? Hindi po, nagtago. Pinalitan lang ng pangalan. Hindi nga natin alam yung pangalan eh. Nalaman lang natin ang pangalan noong December of 2025. Alocabols. Alocabols pala. Well, una po no, pork barrel. Nung panahon po namin, 70 million pesos lang ang pork barrel every year. At every year po, pinapublish yan sa isang newspaper of general circulation. Nalala ko, bulletin eh. Yung 20 po, para sa soft. Yan po ay para sa mga scholarships, mga gamot, no? Seminars. Yung 50 million po ay pang hard projects. Barangay hall, daan. Yun po yun. At isa pa po, no? Masabi ko po na ang panahon namin, tunay ang oposisyon. Ang akin pong, nung tatlong terms po ako sa Kongreso, first 2 terms ko po, ang aking minority leader ay si, kung naalala niyo po, si Kaloy Padilla. Kaninong administrasyon to? Nung una po kay ERAP, 2 years o 3 years, no? Tapos napalitan po siya ni GMA hanggang all the way na. So si Kaloy Padilla po, ang aking minority leader nung first 6 years. Nung last term ko po, 3 years, ang minority leader po ay walang iba kundi si Chis Escudero. Okay. Pero masasabi ko po na nung araw, tunay ang minoriya sa Kamara. Okay? Tunay po, ang mga kasapi namin nung kilala nyo, sina Butch Aquino. Ayun yun, no? Sina Baham Mitra. Sina Rafi, yung ano sa Munting Lupa. Pero noong panahon niyo po, powerful na ba ang mga party list representatives? Hindi pa. Hindi pa. Ngayon Ngayon powerful sila. Oo. Ganito po, no? May mga jokes noon eh. Kumain na kayo sa South Lounge, baka maubos ang party list eh. yun ang mga ano no? Pero marami akong kaibigan sa party list, pero hindi sila ganun ka-powerful. Halimbawa, hindi ko makikita noon na ang party list representative ay maging chairman ng Committee on Appropriations. Sila pa maingay, ano? Or member sila ng Commission Appointments. Hindi ko makikita, ha? Pero siyempre, nag-evolve eh. Nag-evolve. At ang latest na rinig ko, tinatraffic daw yung helicopters nila eh. Kasi baka magbanggaan eh. So, sobrang dami na. Isa lang ang helipad eh. So, attorney, yung sinasabi nyo na dati, binabalita o ginadyaryo yung pork barrel, ngayon talagang wala na. Wala na. Gayon po, no, hindi natin, noong 2013, si Greco Bellica, alam natin yun, no, nag-file ng kaso sa Korte Suprema to declare yung pork barrel system, yung tawag ng PDAF, Priority Development Assistance Fund, unconstitutional. Alam mo, sumangsang-ayon sa kanya ang Korte Suprema. Dineclare yun unconstitutional. Bakit? Kasi nainak na yung batas eh. Batas na yun eh. Congressman ka o senador ka, wala kang pakialam eh. Yet, nag-identify sila ng mga projects to be funded by the pork barrel system. So after ng legislation, wala ka na magawa eh. Batas na yun eh. GAA na yun eh. General Appropriations Act. So kaya dineclare unconstitutional. Ang problema, after declaring it unconstitutional, ano nangyari sa pork barrel? Nahinto ba? Hindi po, nagtago. Pinalitan lang ng pangalan. Hindi nga natin alam yung pangalan eh. Nalaman lang natin yung pangalan noong December of 2025. Alocabols. Alocabols pala. Tapos non-alocabols. Sa amin noon, may pork bar, PDAF, tapos over and above. Yung sobra mo yung malakas ka, 70 million, may sobra ka pa. So, sobrang laki po pala ng itinaas. Kasi nung panahon ninyo, yung nakukuha nyo, 70 million lang. Tama ngayon yan. ata, parang may umaabot ng 1.5 billion, 2 billion. So, On the napakalaki po average, ng parang diferensya. 1.5 billion eh. Emphasize natin na letter B yan ha, hindi yan M ha. Ganun kalaki.